Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Ang pagtitinda ay isang marangal na hanap buhay. Bawat piso na pwedeng kitain mahalaga dahil dugot pawis ang binibigay. Ay sus, kaya ibang usapang pag siniraan ang tinda at inagawan ng suki. Tulad nila, walang kinilala. Nagkaloko-loko dahil sa lako-lako. Hindi ka man lang tumitingin sa binubuhusan Te, mo. madilim nga, te! Wow! Mango Graham na sulit at leche flan na nakakatakam. Pero dahil sa batang makulit, hindi na ito natikman. Kailangan po bayaran niya dahil kawawa naman yung tao, may punan po yun. Wala naman alam yung bata. Kaya kailangan magluluto tayo na sa maayos na lutuan. Hindi pwede yung dyan sa daanan lang. Leche flan na natapon sa daan. Ngayong araw na kaya'y mababayaran? Carol, ano ang problema mo? Problema ko po yung mag-ina. Na kasi po talagang lugi po talaga yung paninda ko eh. Okay, matagal ka nang nagtitinda. Opo, matagal na po. Ikaw ang gumagawa ng leche flan? Opo. Ah, talaga? Masarap ba? Opo. Patikim ka naman mamaya. Opo. Oo, masarap yung leche flan niya. Matagal ka na rin nagtitinda doon. Matagal na rin po ako nagtitinda doon. Dahil po sa pag-ahabulan nila, nabwisit po yung paninda ko. Ang daanan ng tao kasi yung lugar na yan, Hindi ano? po sakto lang po na nagluto po ako nung araw na yun doon. Kasi po, busy po nung araw na yun. Madami po kasi rin akong order noon. Ah, Tapos yung pera ko pong iniram ko lang din po nung araw na yun. Kaya talaga pong galit po. magkano yung hiniram mo? Nasa 3 plus lang. Sinadya man o hindi ang pagkakasira ng mga leche flan, malaking pera pa rin ang nawala. At inutang pa pala ito. Emma, Ayun nga po, natapon ng anak ko yung leche plan niya. Nakaharang po kasi talaga yung paninda niya. Pasalamat ka nga, hindi mo para disgrasya yung anak ko eh. Di ba galit pa? Dapat lang. Bata yun eh. Kalsada yun, daanan yun, te. Eh, paano Bata yun, may halimbawa nanay yun. na lang? Dapat tinuturuan ng nanay yung bata. Halimbawa na nga lang, yung PWD, ang bit-bit ko, tas tinakbo ko. Sino madidisgrasya? Dalawa pa kami. O, di ba? Isipin mo nga yun. Matanda ka sa akin, te, ah. nakaharang ba? sa Nakaharang daan? po talaga. Eh, ang lit lang po ng daanan. Oo. Maliit lang yung daan. Opo. Alam mo, eto yung kanilang tindahan, Doc Dex. Makita nga natin, makikita mo medyo masikip talaga eh, no? Iya, medyo masikip. Ayun. Ito yung tindahan ni ni Carol. Ito si Carol. Ayan, kita ba ito? Derek, ayan. Yan ang tindahan ni Carol. Pero lahat kayo, Carol, ganito, no? Kalalaki. Opo. Kung ito nga yung daanan na yan, parang masikip nga, ano? Masikip po talaga yan. Parang masikip Masikip yung po talaga. daanan. Ito lang ang daanan niya eh. Ayan, dito, oh. Tapos parang makikisingit-singit ka, ano? Sisingit ka lang po talaga. Eh, paano po yung mga bata at magtatakbuhan? Hindi mo naman po masasaway talaga yun. Nakilagay ako, one time nasira po yung refrigerator ko. Nakilagay din po ako sa kanya ng 30 Ay, pieces isa pa na leche yun. plan. Opo. Bawas po ng 3. Nabawasan ng 3. Baka masarap talaga, te. Sarap talaga. Kaya nga, yun lang talaga. Binayaran ba? Oo, kasi kung di Hindi masarap, niya yun walang binayaran. gagalaw Hindi niya pa mo. binayaran. Ganito po yun, ma'am. Sarap pala eh. Ang rep ko po nasa baba. Ngayon, alam naman niya po yun, naka-open lang po yung pintuan. Hindi talaga ako nagsasara dahil nga po yung anak ko nga ho, kapag nag-seizure siya, anytime gusto ko siyang ilabas agad. Ngayon, nawala yung leche plan niya. Hindi ko naman bilang yun, te. Gusto mo, babantayan ko pa yun? Obligasyon ko ba yun? Eh, sana punta yun na bawas. Oh, ba't sa akin mo tatanungin? Kita mo naman Eh, bahay mo yun eh. Ay, Dapat alam mo yun. Nasa baba yun, te. Hindi ko yun agad-agad Ay, hindi mo alam kung sino pumapasok sa loob ng pamamahay Yan ang mo. mahirap sa'yo. Sana hindi ka Sa matinding sagutan, parang mas masarap munang kumain ng panghimagas. So, ngayon tayo nag-ano kay Ewan Purina. Para malaman mo yung mga pinaggagawa mo. Hindi ka na naawa kay Venus. Alam mo may sakit yung anak niya, di ba? Sana nakakaintindi ka. Di ba? Sa kanya. Anong ginagawa mo? Puro naman kahit sige na sige. Eh, paano? Lagi na lang namin silang iintindihin. Eh, marami, may mga anak din kami. O, doon na tayo, may anak kayo. Eh, sa kanya, malilit yung mga anak niya. Hindi kayo naawa. Dapat kayo, maawa kayo sa Kailangan tao. lagi na lang siya makakatapon. Eh, hindi naman mga anak siya ganon. maliliit. Hindi mo So, kailangan lagi ka makatapon ng palya.
na Para mga ang kapatid ano na eh. Responsable ka So din. lahat, Hindi ka dapat hihingi ka na lang na Hindi na ano mo. Oo. Sumpay atang saktan ako. Payagan kita. O, quits tayo. Bugbugin mo ako ngayon dito. Wala ako ilalabas sa pera. Siya, Kaya alam mo, yan ako. Ay, naku, Ay, ikaw naman. Ay, naku, ano, inutil ka. Teka muna, Elizabeth, sandali. Gaano ka katagal ginawang delivery girl? Halos mag-6 na buwan po, ma'am. 6 na buwan, delivery girl ng Leche Flan. Di pa ka binayaran. Ginawa pa akong akala siguro, Bombay. Ginawa pa Kasi binigyan naman gulugulugan. siya ng bahay ng nanay ko po doon. Ay, ang kapal naman ng mukha mo. Wala sa ano natin yun, sa usapan natin yun. Kasi po, ma'am, ganun Libre po ito naman po po siya nangyari. nung dati sa aming Yung po kwarto, mother eh. niya, tsaka yung father niya, ninang po namin sa kasal. Ngayon po, dahil yung bulbahe naman namin doon, ano naman po yun eh, parang mga barong-barong, mga ganun. Oh, pinatira siya Binigyan libre ako, po. mga inggatera, naiinggit. Kasi yung nanay na hindi na iniintindi dati. Siyempre ako bilang kapalit, ginagawa ko ng paraan, inaano ko sila, pinapakain ko sila. Halimbawa, pag nutusan nila ako, sumusunod ako sa kanila. Eh sila, wala naman silang ginagawa, tambay-tambay. Ay, yung pagtitinda rin niyang ganyan. Saka minsan ko lang naman sa'yo. po siya pinag-deliver. Ano? Oh, minsan lang naman kita pinag-deliver. Anong minsan? Minsan lang. Oy, Akala ko 6 na buwan, akala ko naman mga eh baka araw-araw meron siya yun. amnesia. Hindi naman siya sa Hindi anim na buwan, hindi naman po nalalaman. Hindi naman po Gaga. Yun ang problema, no? Kapag nagdadamayan, halimbawa, Kami, ayan, may nagdadamayan, binigyan ng kwarto, ng nanay mo, siya Oo, naman, sa parang, bahay nga yan pabigay-bigay lang ako ng ganito, ng pagkapagkain, ayan na, pag dumating na sa ganyan, sumbatan na. Oo nga po, totoo po yun. Oo, yung mga ganyang mga bigay ng mga pabor, Oo, tama. gano'n. Eh, yung inaano nila, ba't daw ako binigyan ng bahay ng magulang niya? Eh, sabi naman kasi nung magulang niya, bilang inaanak nila ako, sige nak, bibigyan kita ng isang lugar dyan, bahala ka na. Eh, sila naman, naiinom pala, hindi ko na alam sa kanila, hindi pala tao sa puso nila ng mga anak. Kaya nagagalit sila sa akin. Gusto nila, palayasin nila ako. Lumayas ako. Doon ako sa may ng bumbero, sa gilid kami ng bumbero, kami mga mag-anak. May malilit pa yung mga anak ko noon. Yan ang mga ginawa nila. At yung mga kapatid niya, iba, ganun din. So may mas malalim na Oo. naman. Dr. Love, what can be the sweetest gesture sa puntong ito? Alam mo, ang paningin ko dito, talaga naaawa ako kay Ate Kuring. Ay, totoo ka dyan. Darating ang araw, Totoo ka dyan. uuwi Minsan si ako Ate naman Kuring. nagdudulog dito. Darating ang araw, uuwi si Ate Kuring sa bahay nila ng walang talent fee. Kasi naitulong na rito. Ilang episodes na tayo, palaging si Ate Kuring ang dumudukot. Kasi siya lang naman may kakayanan. Ay, grabe ka. Wow. Hindi totoo yan, ha? Ganun pa man, we will look at this on the moral issues, moral side ng ating usapan, no? Si Venus, napatapo naman yung paninda ni Carol. And the way I look at it, Venus, meron kang moral obligation. Meron kang pananagutan. Lahat ng kilos natin may pananagutan. Pag nasikuko rito si attorney, talk to my lawyer. Di ba? May pananagutan tayo. Yung nabuhusan ng tubig na bibingka. Tabi ko, 3 tray na pag ako maghahagis ng tubig, bago ko ihagis, sisiguruhin kong walang tatamaan. Responsibilidad din yun. May moral obligation ka pa rin. Now, kayo naman, tingnan niyo naman ang sinasabi nitong si Venus. Meron siyang problema sa anak, may hydrocephalus, tricycle driver lang ang asawa niya, naghihirap ang buhay niya. Di ba? Hindi niyo siya maunawaan, Venus, nauunawaan ka namin. Kaya lang, hindi natin pwedeng i-capitalize yung misfortune, if we may call it misfortune. Lahat ng kahirapan natin sa buhay, may sakit ang anak, hindi natin pwedeng i-capitalize yun para kaawaan tayo at malimutan na ang responsibilidad natin sa lipunan. Lahat tayo may pinagdadaanan. May pananagutan tayo sa bawat isa at yun ang dapat harapin. Pag sinabing, babayaran ko yan, maghintay kayo, kung kailan ako magkapera, babayaran kita. Walang commitment yun. Hindi pinaniniwalaan yun sa akin. Titingnan lang kita mula ulo hanggang paa. Pag sinabi mo yun, ibig sabihin, niloloko mo lang kami. Walang commitment eh. Sa pagkakataong ito, syempre, hindi perpekto ang sitwasyon, no? So, anong solusyon? Kailangan pareho sigurong humanap ng gitna. Tama. Kailangan humanap ng gitna. At para sa akin na nakikita kong gitna, ay una,
magkaintindihang tunay ng wala ng galit. Kasi pag nauunahan ng galit, lalong hindi magbabayad. Tama. Galit ka pa pagising mo dahil hindi nagbabayad. At habang ikaw nagbubunga nga sa kanya, lalong hindi magbabayad. O pagkatapos, ikaw naman, forever na lang may nakasinghal sa'yo na ayaw mo rin yun kasi may 4 ka pang anak, iniisip mo pa sila. Nakakaburyong po yun. Diba? Anxiety ka po Kaya nga talaga. kaya nga. Pero kailangan mong intindihin na nawalan sila ng hanap naiintindihan ko buhay, naman right? po Okay, sige. So since may hanap buhay yung asawa mo, sa online, pwede ka magbenta ng leche flan. Sa ano po, sa school po, minsan po nagwawalis-walis po ako, binabayaran po ako 100. Kaya nga. Dagdag mo. Kaya nga. Dinadagdag ko po yun sa pangkain namin ng... Correct. Kasi mula sa bahay, napakarami na ngayong nanay ang gumagawa ng kabuhayan habang hindi kailangang iwan ng anak. Explore mo yon, ang daming ganun. Nakapagtapos ka ba? Hindi rin po. Pero marami pa rin marami ka pa rin pwedeng gawin online. Una, yung pagbebenta na lang eh. Opo. Ubuan mo ng konti. Dati rin po kasi ako nagtitinda, mga pagkain. Tapos may tricycle ang asawa mo, pwede siya Sama mo mag-deliver. Pwede siya mag-deliver. Ibenta mo yung leche plan niya, patungan mo Ito ng nga po, konti. hindi niya binayaran. Oo. Sorry. Hindi, ikaw naman maghahawak ng... Ikaw nga ang hahawak eh. Ikaw ang hawak eh. Ikaw ang hahawak eh. Mamumuhunan ka rin. Kumbaga, o kaya, pipikapin mo lang pag may order na. Apo. O di wala kang ilalabas. Pag may order na, tsaka mo pipikapin. Mga idea lang yan. Alam nyo, pwede dating ilapit sila sa TESDA. Merong programa ang TESDA para doon sa mga gustong maghanap buhay mula sa bahay. Ilalapit ka namin doon. Sige po. Okay? Para matulungan ka dyan. Pati yung sa anak mo, tingnan natin, baka pwede nating ilapit sa espesyalista. Tingnan natin, parang ano lang, base na assessment sa anak mo. Kasi baka Ang pinakakailangan niya po kasi talaga, therapy po sa paa. therapy sa paa. Opo. O makakahanap tayo na magbibigay sa atin yan ng libre. Ayun. Oo, makakahanap tayo ng magbibigay ng kabuhayan, kahanap buhay mo, at saka therapy para sa anak mo. Okay na. Magtulong kayo ng asawa mo, mag-delivery siya ha. O ito naman, bigyan mo naman ng palugit. Bigyan mo naman ng oras para mabayad. Pangungunahan ko na ng kalahati, ako na. Okay. Pati sa'yo. May utang sa'yo. Ayokong buuin eh. Kasi gusto ko managutan ka pa rin. Hindi ba? Pero ito'y tulong mula sa aming lahat, kalahati. So siguro lalamig na ng konti ang ulo nyo at magpapatawaran na kayo. Ano? O, okay na. O magkamayan naman kayo. Sige na, kamayan lang. Sige na. Mas maganda, di ba? Mas maganda. O, kaya... Pwede naman pala eh. Di ba? Mas maluwag sa dibdib. O, okay na. Ikaw, lumapit ka din. Sige na. Tandaan, mas tatamis ang buhay kapag wala kang kaaway. Tsinelas na nawala. Nakita nga ulit. Ang kaso lang, binebenta na pala ng kapitbahay. Ninakaw ba talaga ito para ibenta? Aminin, wag ininan. Customer na nagrereklamo sa isang tindero na di umano'y nagnakaw raw ng kanyang mga tsinelas at siya pa rin ang binentahan. Ganun ba yon? Net, humarap ka na. Ayan, Net. Ano ba ang nangyari? Ano ang problema? Eh, ninakaw niya po yung chinelas din po sa bubungan namin. Eh, kalalaba ko lang po. Tsinelas, nilabhan mo. Opo. Nilagay mo sa bubong. Oo, eh, nakita po- ilang pares? 2 pares po. O tapos, nawala. Nawala po, nakita po siya ng kapitbahay namin na aligid-aligid po doon sa may bubungan namin. Ang taas nun, paano yun? Nakita po siya ng kapitbahay na paikot-ikot po doon eh. Eh, sinabi po sa akin, kaya po nagagalit po ako sa kanya. Nakita mo ba na siya ang kumuha? Hindi po, may nagsabi lang po sa akin. Nakita mo Kapitbahay- ba na binebenta niya? Hindi po, may nagsabi lang din po. Naku, ayun. Ito ay tsinelas mong gamit na. Hindi po, sa anak ko po yung bagong bibig ko po yun. Bagong bili. Oo, kaya kasusuot lang po yun ng anak ko. Nilabang ko po. Bukod sa tsinelas, ano pang bagay ang kinuha kamo ni Denden? Nag-outing po kami. Nung nasa cottage po kami, ninakaw niya po yung pitaka ko. Eh, sinoli naman po, pero wala na yung mga pera.
Okay, so ngayon, yung tsinelas ang pinagkakagaliitan. Niregalo ko po sa anak ko yun. Malaking bagay ang 2.5 and 1.6, ha? O, hindi ba? Pero tanungin muna natin siya, ha? Kasi kung hindi nakita ng dalawa mong mata, mahirap na yung tayo ay nagbibintang. Opo. Hindi ba? Okay. So, yan ang panig ni Net. Siya naman ang inirereklamong tindero ng tsinelas. Ang pangalan niya si Denden. Denden, humarap ka na. Denden, umupo ka. Bibigyan ka ng vitamins. Umupo ka. Umupo ka. Madali lang awatin si Denden, payat eh. Ganito siya papuntahin doon. Eto na ang tanong natin kay Denden. Totoo bang sinasabi ni Net na nakaw raw ang mga binebenta mo? Hindi po katotohanan yun, Totoo ma'am. yun. Dahil po, isa lang po kung ma'am, nagtitinda po ako ng mga second hand tsinelas. Talaga lang? Opo. Pero inano siya, ma'am, inahango ko siya sa mga ukay-ukay para Dami nga makakuha ng isang naririnig eh. mga magagandang Nakaw klase mo eh. po. At wala po ako ninanakaw dyan kay Net. Naku. Ma'am. Oo. May nakakita nga sa'yo. Ano yung sinasabi yung may nakakita daw umaali-aligid ka sa may bubong? Oo. Ma'am, hindi ko nga kayang Nakita sumampa ka. sa bubong. Kasi Wala. sinungaling. Hindi ako sumasapa sa bubong. Alam ko di ka sumasampa. Hindi. Hindi ka na- Dahil mabilis akong May mahulog doon. nakakita sa'yo ilang beses na. Sino ba yung mga nakakakita na yan? Paano ba sumampa doon sa bubong? Yung bubong ba niya, mababaw lang? Babaw lang po, Mataas-taas, ma'am. ma'am. Mataas-taas po ng bubong niyan, ma'am. Hindi ko Mababa maabot lang eh. bubong namin. Ano pa bang binebenta mo maliban sa tsinelas? Yun po, ma'am. Naghahango nga po ako ng mga second hand tsinelas na ukay-ukay po siya. Puro tsinelas talaga? Opo, ma'am. Ano naman sa palagay mo motibo ni Net? Bakit naman niya sasabihin sa'yo yan? Eh, hindi nga. Wala nga po siyang ma'am, yung actual na picture. actual, or may hindi mo nakakita nga sa'yo. picture ako kung ako talaga kumuha nun. Nakita nga, di ba, sinabi nga. Meron pa ba kayong ibang personal? Wala po, Na ma'am. Sa alitan? tsinelas lang, ma'am, kasi Pati yung ma'am. regalo ko po Pati yung sa anak ko eh. Sa wallet mo na O, kinuha ko totoo sa naman ba, outing. sinoli mo? O, sinoli ko nga lang yun, pero wala naman talaga yun. Nasa 1,000. Kasi iniisip ko, kung siya talaga yung nagnakaw ng wallet, bakit pa niya isosoli yung wallet? Malikot po kami niyan. Meron na nagsasabi na po, ma'am. Wow. Dahil nga sa kadahilan ng ano lang, nagtitinti lang ako dyan. Kasi hindi ba kung kinupitan mo yung wallet, Ryle, hindi mo na isosoli pati wallet? Kung ako yun, Ate Coring, binenta ko na second-hand wallet. Oo nga. Oh, hindi ba? Ano tingin mo? Ba't ka napapailing? Pinapatagdagan pa yung problema. Akala ko ba sinusolusyonan natin dito? Si Ryan talaga. Ginagatungan pa eh. Ginagatungan. Okay. Attorney Lorna, may pananagutan ba yung mga nagbebenta ng nakaw? Maraming ganyan. Maraming Hanggang ganyan. kotse. Correct. Oh. First, ang penalty is muna ay yung nagnakaw. Pero yung nagbebenta ng ninakaw, alam na ninakaw, meron tayong tinatawag na anti-fencing law. Depende, yung penalty, depende. Pero the smallest penalty is, miski na 50 pesos lang ang ninakaw mo, 6 months na yon. 6 months to 6 years. At mas malaki, maximum 6 years. Depende. Kaya ang tanong ngayon, sino ba ang nakakita ng ninakaw ni Denden ang sinasabing tsinelas? Siya ang magpapatotoo na si Denden nga raw ang kumuha ng nawawalang tsinelas ni Net sa ibabaw ng bubong. Oh, di ba? Hoy, may testigo tayo. Baba, humarap ka na. Nag-ano ka, magnanakaw ka talaga. Wala kang ebidensya. Wala kang ebidensya. Ha? Wala kang ebidensya. Meron, uy. Kung nakatukod yung baba ako habang nilitingnan kita. Talaga ba? Magnanakaw. Kaya ka ba tinawag na baba? Apo. Ganon? Basag lang po sa akin yun. Bansag lang sa'yo. Sabi mo nakatungkod pa yung baba mo habang pinapanood mo siya. Nararata naman po eh. Hindi naman. Nay, kakatuwa itong si Baba, no? Parang komedyante. Nakita mo talaga siya? Opo, nakita po siya sa bubong. Talaga, wala kang mga picture na pa-picture sa akin. Naka-jersey pa talaga nga eh. kasi. Ay, hindi ako nagsusuot ng jersey. Oo, Hindi ako nagsusuot ng jersey. Nag-jersey ka. Hindi. Nag-jersey ka nung araw na yun. Dahil Hindi ako kasi nag-jersey doon mo kahit pinasok kailan. ng jersey yung chinelas eh. Oo. Hindi ako nag-jersey talaga. Uli ka na. Hindi talaga. Aminin, wag
Mag-ini na. Aminin mo na. Hindi. Kaya ka nga nandito ka na upo mo kasi magnanakaw Wala akong ka. kinukuha. Reklamo ka, di ba? Wala akong kinukuha. Magna cum laude. Teka muna, Ate Baba. Teka lang, may tanong ako, guys. Quiet. May tanong, Ate Baba. O, nakita mo. Opo, nakita po. Yun ang tinatanong ni Kuya Denden. May ebidensya ka ba? Picture? Oh, picture. Wala nga lang. Or kapwa mo Actual. nakakita? Wala po. Wala. Ikaw talaga. Mag-isa ka lang. Tama na bang paniwalaan si Baba? Kahit si Denden ay todo deny pa rin. Denden, bakit sa tingin mo, ikaw yung pinagbibintangan nila? Hindi ko alam sa kanila dahil yung araw po ng ano na yun, may Di mo nagbebenta alam, ako ng ginawa mo. second na tsinelas. Di mo alam. Hindi na rin nagsasabi. Ayan, may kanta pa. Yung panahon na ano, oras na yun. Di ko alam, magna ako. May song number ka pa, Denden. Nasa face-to-face na tayo. Aminin mo yan. O eto, merong kang kakampi, may kakampi din si Denden. Handa niyang ipaglaban ng kanyang anak-anakan para sa kanya hindi magnanakaw. Si Denden, watang! Watang! Tumigil kayo! Iwanan mo lang, kawawa ka naman. Iwanan mo. Eto mo ka. Dahan-dahan, may matalas! Kayo ba talaga hindi kayo titigil? Bumabato pa lang. Kakaluin ko kayo pag di kayo tumigil. Siguro nakasama ka na. Magna. Cum laude. Magna cum laude. Pare-pareho. Tulog mo yan. Baka hindi ka pala tutulog. Para pang kain na magulang na. Labot. Magna. Tulog mo na. Magna un. Hoy, na. Hindi ka makakibo. Kasi, ang dami mo lang nagawa. Totoo cum laude ka. Kaya ka naman! Magna cum laude. Cum laude, magna. Kaya ka. Kaya ka. Mana-mana sa nanay-nanayan. Nanay-nanayan. Okay, watang! Sige, paano mo dedepensahan si Denden? Ma'am, sa totoo lang po, hindi ko totoo. Paano mo nga madepensahan? Nakita daw niya eh. Hindi. Siya pa nga nagbente. Siya pa nagbenta. Baka nasira lang po yung mga nagbenta. Kalalaba ko lang yun. Hindi. Ano po ba ang kadalasan binibintang kay Denden? Tsaka bakit laging siya? Ewan ko pa po dito sa mga kapitbahay namin, ba't magkakaibigan naman kami, magkakapitbahay. Yun nga, magkakaibigan, patas-patas eh. Niya eh. May nakakita nga sa kanya eh. Baka yung ano lang yan, inaano ka lang para magkagalit-galit lang tayo. Hindi yun. Baka sira-sira tayo. Chinelas mo, baka Kaya ba? may nagsabi ng ganyan. Bakit ba parang napaka-importante ng tsinelas? Alam nyo, yan din ang aking karanasan. Yung mga bata na walang tsinelas, pagka binigyan na namin ng tsinelas, una pag tinanong mo, bakit wala kang tsinelas? Iiyak na yan. Kasi nga, imbis na bumili ng 80 pesos na pares, pambibili mo na lang ng ano yun eh, ng instant noodle, o kaya bigas o sardinas. Kaya yung mga bata kawawa na hindi nakapaa, o kaya hindi magkapares kasi pinulot lang sa basurahan. At pagkatapos, ayaw nilang suotin yung bago nilang tsinelas. Kasi baka sayang daw. Ayun. So, dahil dyan, magpapaulan tayo ng tsinelas! Yay! Paulan tayo ng tsinelas para sa lahat. Eto na, ang mahiwagang mga tsinelas. Ayan, galing kay Ate Kuring. Bawat isa tayo may isa. At dahil sa pinag-aawayang sapin sa paa, mamigay naman tayo ng mga tsinelas. Ay, kakaiba! Kakaiba ang ating programa ngayon. Alam nyo ba na mahigit 50% ng mga bata sa buong Pilipinas ay walang tsinelas. Wala. As in, kaya kahit na ilang ikot kami nationwide, Attorney Lorna,
Sila pa rin ang nawawalan ng tsinelas kasi napupudpud din yan eh. Hindi ba? So, ganun kahirap. Oy, napakaswerte ninyo, ha? Napakaswerte ninyo. Magtatagal yan. Kailangan magtulong tayo, hindi pwedeng kami lang ang namimigay ng tsinelas. Kahit dyan sa mga kapitbahay ninyo, pwede kayong tumulong at magbigay ng tsinelas sa mga bata. Kasi lalo na sa mga bata, ang tsinelas ay dignidad. Para sa kanila, yan ay dignity. Ayon. Okay, so, paano ito? Hindi mapatunayan. Paano ito mareresolbahan? Tuesday. Mahirap mag-akusa lalo na sa panahon ngayon, Ate Corinne. Oo eh. Minsan nga sa SOCMED na lang ginagawa ang pang-aakusa, which is also liable din sila Oo, kasi tama. may cybercrime din tayong kinukonsidera. Bilang magkakapit-bahay, hindi ba natin magawang mag-usap ng maayos? Hindi ba? Hindi ba Kayo pwede- magkikita araw-araw. Oo eh. Kasi parang hindi ba pwedeng papiliin mo na lang siya sa mga benta mo para tapos ng usapan? Pero kung wala naman talaga kasi siyang kinukuha, bakit naman niya gagawin din yun? Yun na nga. Yun din ang problema. Ryle, nasaan na si Ryle? Ba't absent? Ayaw na nila, Ryle, kasi si Baba. Ha? Ano nangyari kay Ryle? Ayun. Ay, Ryle, Ay. eto Wow. na. wow, wow! Action star! Wow! Ano yan? Ano yan? Ayan na ata yung tsinelas. Huwag mo amuyin, Ray. Ano yan? Ryle, okay, ano ito? Uy, Nike. Ito ba yung nawawala? Ito ba yon? Hindi po yan. Ano lang po, sample lang po yan na binibenta na second hand. Second hand. Okay. Opo. Sample lang ito. Sample lang po yan. Pero hindi ito yon. Hindi ito yon. Kasi mas malaki yon. Ikaw naman, napaka-dramatic mo naman. Akala ko naman. First time daw po kasi tayong gagawin eh. Ebidensya. So, ganito pala yon. Hindi ko naman matanong si Denden ano ang balak mo ngayong gawin. Kasi hindi naman siya umaamin na meron siyang ginawang mali. Ano gagawin niya? Di ba, no, Den? Opo, ma'am. Mahirap yun eh. Kasi kung hindi talaga mapatunayan, nanay, kahit na anong sabi sa'yo, kung iisa lang yan at walang ebidensya, kahit sa barangay, hindi ka papansinin. Hindi ba? Pero naiintindihan namin yung sakit sa kalooban dahil pinaghirapan mo rin yung pera na pinambili mo, di ba? Para sa dalawa mong anak. Okay, papalitan na lang namin yon ha? Palitan na lang namin yon. 1,600 plus 2,500. Mga 4,000. Teka muna, baka naman ipantaya mo sa loto yon pag binigay ko sa'yo. Hindi kaya't dapat tsinelas din ang ibigay ko sa'yo? Okay lang na pera? Ha? O ito ha, ukitan mo na ng pangalan. Huwag mo nang ilalagay sa bubong. O, doon na lang sa loob mo para wala ka ng pinagbibintangan. Hindi ba? O, okay na. Okay na ba sa'yo yon? Baba, okay na sa'yo? Biro mo, tsinelas lang. Pero 4,000 pong pinag-uusapan natin dito. Huwag nyo ilalang lang yan. Okay, Denden. Pag-ingatan mo naman yung reputasyon mo. Hindi ba? Mahirap na yung ganyan. Baka one day, hindi na kailanganin ang ebidensya. Magugulpi ka na lang. Ulo ka na. Oo, mahirap yun, di ba? O sige, magbati na kayo. Sige na, magbati na kayo. Ito po yan, ha? Ito po yung totohanan nito, ha? Baka akala ninyo talagang yung luto, yung pagbabati nila. Hindi po. Talagang dumarating sila dito. Kanina nga, naghahampasan na. O, so ngayon, okay na. O, marami tayong natutunan. O, sige na, okay na. O, tama yan. Kung minsan talaga may mga taong ipaglalaban ng patayan, ika nga ang kanilang pinagkakakitaan. Gusto lang niyang kumita ng wagas sa pagbebenta ng gatas. Okay? Pero ang pagbebenta niyang ito, nag-iba ang timpla dahil nauwi sa gulo. Paano? Alamin na natin ang karanasang masaklap ng babaeng nagbenta ng gatas nasa pack. Anong problema? Kasi po yung nanay po niya sa akin, bumili po ng gatas. Tapos ngayon po, hindi ko po agad naibalik kasi nagkasakit po ako nung time na yun. Tapos nung nagpunta na po ako sa kanila, binigay ko po sa nanay niya na po yung pera, hindi na po gatas.
bigla po niya akong sinabihan na Hindi ka sisipain daw nagkasakit? po niya ako. Oy, nagkasakit ako. Paano mo nalamang hindi? Kung Hindi ka nagkasakit, sinungaling. ang sabi mo, ganito, sabi mo ay teka lang po, te, yung gatas kunin ko muna kasi may order din ng kapitbahay niyo. O kaya Papakita nga, ko lang hindi ako sample. napunta, hindi ko po naibalik agad kasi nga po, Eh kung nagkasakit po ka, ako. di sana natuluyan ka na sana. O, teka muna, sandali lang ha. Teka muna, rap-rap siya muna. Anong relasyon ninyong dalawa? Wala po, nagtitinda po kasi dun sa lugar po nila. Okay. Tapos yung time ko nga po na po yun, nag-inano ko po sa nanay niya gatas, tapos siniram ko po ulit. Kasi po may titingin. Tapos bigla po ako nagkasakit nung time na yun, hindi ko po naibigay. Nung pumunta po ako sa kanila, binigay ko na po sa nanay niya yung pera, hindi na po gatas. Magkano yung pera? 250 po. Tamang-tama sa presyo Opo, ng opo, gatas. O, tinanggap naman ng nanay. Opo, tapos hindi naman po niya alam na naibigay ko na po sa nanay niya. Hindi po totoo yun. Oy, Inabot ng marami akong linggo. testigo na binayaran ko na yung nanay Linggo. mo. Marami akong testigo. Tapos bigla po niya akong sinipa. Inabot ng 3 linggo. Kita dyan. Sabi niya po gano'n Sira ulo ba ako para sa Kasama ko po yung anak baong ko. na ibigay mo nung araw na yun? May sakit ka? Ikaw na nga nagsabi, di ba? Sabi mo, nalimpungatan ako kasi Nalimpungatan? nagigising ko lang eh. Teka 3 muna, linggo, inabot eh. paano umabot sa sapakan? Ano po, yung nga po yung time na yun, binigay ko po sa nanay niya yung pera. Tapos siya po pala, ginising po siya ng nanay niya. O nung Oh, kita kapatid mo, mali niya. ka na naman. Kapatid nung ko nagising sa niya, akin. kapatid niya po, ginising daw po siya. Na nandun daw po ko. Tapos bigla po niya akong sinipa. Kasama ko pa po yung anak ko nung time na yun. Kasama ko pa po yung anak ko po. Tapos sabi niya, gusto mo sakalin kita. Sinakal pa rin po niya ako. Ha? Sinakal pa po niya ako. Nandun po mismo sa harap ko. Ay. Nagkaroon nga po ng trauma yung anak ko. Sinapak na, sinakal pa, nang dahil sa gatas. Mali po ako. Teka. Hindi ko magagawa sa kanya yung kung wala siyang ginawang kasalanan sa nanay ko. Hindi naman ako... Eh, pumapatol ka sa babae, bakla ka ba? Mananakit na lang basta-basta ng ng tao na walang dahilan eh. Wala ka bang asawa at anak? Wala po. Wala pa. Pero pag galit ka talaga, yun ba talaga nangyayari? Nananakit ka? Hindi po, sa kanya lang po. Sa kanya lang? Oo. Totoo Kasi ba? po, kasi po, unang linggo po, sabi niya, okay na, Rap. Di tinanong ko yung mama ko, ma, okay na raw, sabi niya. Wala pa. Hindi kasi Ulo ko sa inyo yata tayo ni sinasabi ng Jeng nanay Jeng, mo, ah. ano? Sumunod na pangalawang linggo, Hindi kasi sa inyo nakasalubong ko siya. sinasabi ng nanay Jeng, mo na ano, bayad Jeng? na kasi Okay na. hinihingi yung pera Eh, okay ng na, nanay nandun na. Eh, di ibig sabihin, niloloko mo kami. Hindi niloloko. Ay, sabihin kasi ng mama mo na binigay ko na kasi lang hinihingi yung pera niya. So, ano yun? Bakit yung nanay sinasabi hindi pa daw? Kasi nga po, sabi po nung nanay, wag mo sabihin kila Rap Rap kasi nga, pagka may pera po siya, nalalaman ni Rap Rap, hinihingi po nila kahit pangyosi. Ba't naman ako manghihingi ng pangyosi sa nanay ko? May trabaho Eh, rin mama ako. mo nagsasabi, bakit hindi mo tanongin ang nanay mo? So, Nasuspindi nga po ako dahil nalaman ng mga kasamahan ko na nalakit daw akong babae. bilib naman ako. Di ba, Attorney Lorna? Bilib din naman ako sa kumpanya niya. Nasuspindi siya nung malaman na nananakit siya ng babae. Oo. Hindi ba? Dapat lang. Dapat lang, pero Dapat lang. mukhang hindi credible yung storya na yan. Ano? Kasi Oo. hindi naman ata nag-complain ito sa company. No? Hindi. Pero bakit ka nasuspindi? Pagka ano ko po sa kanya, pag tapos ko siyang tadyakan tapos sakalin, di nagpaalam ako sa mama ko, ma, alis na ako, punta akong grahe. Oh. Tumawag sa akin yung nanay ko. Tapos yung cellphone ko, pag sagot ko naka-loudspeak, pinapupunta ka sa barangay, pinablatter Dinarangay ko po kasi siya eh. Sabi sa akin. Dinarangay ko po siya eh. Kasi nga po dahil sa kadahilanan yung anak ko po, Kasi sa po, anak ko po. kasi po, kaya daw po ako pinablatter kasi yung anak niya na-trauma. Eh di Talaga paano kung naman. halimbawa wala yung anak mo ron, hindi ka magpapabarangay. Ano bakit hindi ako papabarangay? Nanakita ng babae. Matalim ang pangil ng batas laban sa pananakit, lalo na kapag babae ang biktima. Dr. Love, na yung pagninegosyo, ayusin niya kasi doon din ang galing yung problema eh. Yung hindi siya marunong magnegosyo ng maayos para hindi ka, hindi ka nakaka-deliver, hindi ka, sabi ko, wag nang kumuha ng order. Dapat meron na siyang puhunan na ibebenta kaliwaan. Pero may stock ka na talaga dapat. At yung kita, yun lang ang gagasusin mo, itatabi mo yung puhunan para pambili mo ulit ang gatas. Ayun, okay. O, kayo naman, sabi ko nga, bibigyan natin siya ng
pamuhunan, 12 lata nung gatas. Kasi pinapabenta lang pala sa kanya. Oh, so wala, konti ang kita. So kung mamumuhunan tayo ng 12 lata lang, meron na siyang negosyo na maayos. Pero sabi ko sa kanya, last chance mo na yan. Kasi wala na iba magbibigay sa'yo ng ganun. Salamat po. At dapat nakalista. Oh, itong dalawang naman na ito, nakulang sa tulog, di bibigyan natin ng pampatulog. Melatonin. Di ba melatonin? Opo. Di ba melatonin? Tsaka punching bag. Oo. Tama, punching bag. Para pag kulang ng tulog, yun na lang ang sipain mo, rap-rap. Di ba? Hindi, pero yung melatonin, that's healthy, very healthy, natural. Isang ganyan mo lang, bagsak ka na. Okay, para makatulog kayo ng maayos. Pag nakita ko ulit, normal na ha, mga mata ninyo maliwanag na. Okay. Maliban sa, magbibigay din tayo ng 2 lata kay Mang Alex at 2 lata sa nanay ni Rap-Rap. Okay ba yun? Oh, bayad na ha, bayad na. Okay, o magbati na kayo. Ayoko na ng galit. Nakakaikli ng buhay yan. Sige na, ikaw lumapit. Pagbabanat ng buto para kumita, iyan ang tama. Pero kung may dagok o hindi makasundo habang nangangabuhayan, huwag pairalin ang bigat ng kamao at init ng ulo. Yan ang malas sa negosyo.